Kasama po natin ang Public Relations Officer ng International Committee of the Red Cross in the Philippines. Dito po sa studio, magandang umaga, Miss Rachel Malagit. Magandang umaga po, Miss Nina, Sir Migs. Thank you for having me here. At magandang umaga po sa mga nakikinig ng inyong programa dito sa DCMM. Yes, Morning, Rachel. Good morning. Okay. Kasi ang Red Cross, pag naisip natin, recently si Dr. Gwendolyn Pang, tama? Tsaka si former Senator Richard Gordon. Ngayon, ito ay iba pala doon sa Red Cross nila. Opo, itong International Committee of the Red Cross in the Philippines. Ano po ito? So kami po ang ICRC, yun po yung usual na tawag sa amin. Kami po ay isang international humanitarian organization dito sa Pilipinas. Nandito kami para mag-assist at mag-protect sa mga tao na naapektuhan ng armed conflict. Nakikipagtulungan po din po kami sa Philippine Red Cross o PRC sa pagtulong sa mga taong apektado dito. So ang aming pong head office ay dito sa Pilipinas ay sa Makati at may presence po kami sa Mindanao, sa Visayas. And at the same time po, meron din kaming presence o opisina sa around 90 countries kung saan apektado din sila ng armed conflict po. So we work hand in hand with the PRC, guided by what we call our principles: neutrality, impartiality, and independence. So, wala po kaming kinikilingan. Tumutulong po kami sa mga taong affected ng armed conflict regardless of their religion, political affiliation, age, gender. At lahat, dahil independent po kami, ito po ay lahat nakabase sa aming individual assessment. Okay, Rachel. So at least to be specific and pointed sa topic natin, yung mga kababayan natin na mga taong apektado dito po sa conflict, di ba? Medyo karaniwan din po yan na nating naririnig, especially sa southern part ng Pilipinas. Usually po ba, ano po ba yung mga sitwasyon nila na sabihin natin kapag may mga local na mga pangyayari, merong especially larger scale na involved din po ang national. Usually, ano nagiging sitwasyon nila at paano sila naapektuhan, especially the children? So, sir, meron kasing nakita po namin on the ground kung paano sila naapektuhan. Like, for example, kasi we give assistance. So, that's one. Nakikita namin during armed conflict na may kailangan, for example, na displace ang isang community. Ina-assess namin ano ba kailangan nila. Kailangan ba nila ng tubig, ng food, access to medical care. At importante din yung makapagbigay kami ng protection sa kanila. So, sir, one thing that we're known for is that we are the guardian of international humanitarian law o tinatawag na IHL. Ito po ay mga batas na nagsasabi kung anong pwedeng gawin ng mga naglalaban-laban sa panahon ng conflict. So, kinakausap namin yung mga parties to the conflict to encourage them to respect the law para yung mga civilian, yung mga taong protected, mga civilian, mga may sakit, pati yung mga ari-arian nila, mga bahay, mga churches, ay hindi maatake o maging safe sila sa panahon ng armed conflict. So, in coordination din kayo sa dalawang parang proponents, quote-unquote? So, we talk to all parties to the conflict, sa lahat na naglalaban-laban. Kaya po, importante yung neutrality namin para makausap namin sila at ma-encourage sila na sundin ang IHL o tinatawag nating rules of war. So, kumusta naman po ba yung sitwasyon ngayon on the ground since kayo naman po ay nandyan, ano? Kasi yung nasa balita na kumonti na yung mga rebelde po natin. So, naramdaman po ba yan ng ating mga kababayan? So, ma'am, base po sa mga reports na nare-receive ng aming colleagues on the ground, also yung mga reports na nakakalap sa media, yung instances po ng armed conflict ay pababa na. Pero at the same time po, meron pa rin panakanakang pangyayari at ito ay lagi naming minomonitor. At the same time, ma'am, we noticed that even after the conflict has ended, yung
impact niya ay nararamdaman for a very long time. Like for example, in Zamboanga, in Marawi, matagal na silang nag-end, pero yung mga tao, may pangangailangan pa rin, displaced pa rin, walang access sa basic needs, walang stable livelihood. So nandun kami para tulungan sila at kausapin sila to know kung ano pa yung pangangailangan nila. And also, because I've already mentioned Marawi, tumutulong din kami na ma-amplify yung boses ng mga families of the missing. Kasi marami pa rin mga pamilya na sa Marawi na hinahanap ang kanilang mga kamag-anak na nawala nung armed conflict. So, actually, I just wanted to show this. Sige po, may libro, Opo, The Book of gumawa nga po Memories. kami ng libro. Ito po ay interview at pictures ng mga families of the missing. So, kinuwento nila dito sa librong ito, ano ba yung mga challenges, mga problema nila na hinaharap dahil nawala yung kanilang kamag-anak at yung kanilang patuloy na paghahanap para sa mga kamag-anak nila. Bakit po nawala yung mga kamag-anak? Parang missing sa Bongeros, ano? Pero hindi, kasi missing eh. Yes, nawala po yung meron po mga 300 na families na nakarehistro sa ICRC. Hinahanap nila yung mga kamag-anak nila na nawala nung Marawi siege. Hanggang ngayon, inaalam pa rin kung nasan sila. So yun, importante po na So hindi walang na-recover na, let's say, bodies or anything like that, ano? Hinahanap. hinahanap. Hindi hinahanap na baka naging rebelde rin. Ano pong sitwasyon? Anong klaseng Hinahanap paghahanap? pa rin po siya. Parang something that I want to also emphasize is that yung pong pag-ascertain, pag-clarify ng fate ng mga nawala nun sa Marawi is also the responsibility of our authorities. Kasi siyempre, kailangan malaman ng mga families of the missing, asan na itong mga kamag-anak na to. So, they have no idea kung nasan yung mga nawawala. No idea. So, yun ang pinaka masakit sa lahat. Yung you have no idea. Kasi ano po parang yung feeling mo na, asan na ba yung kamag-anak? Parang will I grieve for my loved one? Pero at the same time, asan na siya? Hindi ko rin Yun yung mga nararamdaman Wala silang, nila. kumbaga, closure. Ganon. Unimaginable. Opo. So, tayo ay, nakikiisa. At buti nandito po kayo para ma-amplify uli yung istorya ng ating mga kababayan. Minsan nakakalimutan sa dami nangyayari. Yes. Meron pa rin palang mga ganito. Hindi namin alam na may nawawala pa. Na, ilan po? Sa ICRC ICRC po, po, 300 na nakaregister 300 sa Marawi naghahanap po. na kamag-anak. Ayan. Wow. And that's 2017 yun, Ate Lindsay. Yes. So, magte-10 years na. So, kailangan, kumbaga, the closure nga, di ba? At syempre kasi hanggat sa nawawala pa, meron pa ring pag-asa. Nabuhay Oo, sila. nabuhay sila. Oo. O, yun. Okay. Okay. Sige, maraming salamat, Ma'am Rachel. Baka, saan po namin pwedeng i-contact ang Yes. Filipina Red Cross po? Yes po. Itong sa inyo, International Sa international. Committee Yes, for of the Red ICRC Cross. po, you Yes. can, pwede niyo po kayo mag-follow sa aming Facebook page, facebook.com/ICRCPH. Makikita niyo po doon yung information tungkol sa international humanitarian law at ang trabaho namin dito sa Pilipinas. Pwede rin po kayong kumontak dito sa mga numerong ito, naka-flash. You can text us and if you have any concerns, let us know po. You can also check our website, www.icrc.org. Ayan. Okay. And kung ako ay isang individual na gustong mag-apply, paano ba yan? Volunteer ba yan? May ano po bang posisyon ang available? Every Saturday po, meron po mga job openings na lumalabas dun sa nakapost sa aming Facebook page. Kung volunteer naman po, pwede po kayo lumapit sa pinakamalapit na PRC chapter. At kung estudyante kayo, sa mga universities, lagi may PRC group or organization that they can join. Ayun po. Ayan. So Okay. maganda rin baka may mga naghahanap na-inspire sila, gusto nilang tumulong or magtrabaho para sa International Committee of the Red Cross in the Philippines. Maraming salamat sa iyo, Ms. Rachel Malagit. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Mabuhay po kayo.